ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, November 5, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines, bilang na naiulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino, aabot na sa 26 ayon sa Office of Civil Defense. Military chopper na Philippine Air Force na patungo sana sa mga lugar na sinalanta ng Bagyong Tino, bumagsak sa Agusan del Sur. That City sa Cebu binaklas dahil sa Bagyong Tino. Maagang paglalabas ng year-end bonus at 5,000 peso cash gift sa mga government worker, iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ICI nirekomenda sa ombudsman na imbestigahan ang posibleng pananagutan ni dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at dalawang iba pa sa umano'y Ghost Flood Control Project sa Plaridel, Bulacan. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hindi umano hahadlangan ang ikakasang investigasyon ng Kamara sa Dolomite Beach. Sa atin naman pong Metro News, 3 pulis na sangkot sa panggugulo sa isang bar sa Quezon City, kakasuhan ng PNP. Sa ating Science and Technology News, Virology Institute sa Pilipinas, tutugunan ang mga unradicated disease at local strains ng mga sakit. Sa atin naman pong Lifestyle News, mga damit ng yumaong si Queen Elizabeth II itatampok sa isang exhibition sa Buckingham Palace sa London. Sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng isa sa duo ng Simon and Garfunkel na nagpasikat ng mga kantang The Sound of Silence at Bridge Over Troubled Water. Sino siya? Alamin. Sa atin naman pong balitang kakaiba, isang inuming tubig sa Japan makakatulong umano sa pag-eliminate ng mga taba sa tiyan. Ang ating po oras, 6:37 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Darito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Hindi bababa sa 26 na individual ang napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Tino. Ayon sa Office of Civil Defense, ayon kay Office of Civil Defense spokesperson Junie Castillo, 22 sa mga naiulat na nasawi ay mula sa Central Visayas, 2 sa Negros Island at 1 sa Eastern Visayas. Gayunman, nilinaw ni Castillo na patuloy pang bine-verify ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC ang ulat ng mga nasawi. Samantala, abot naman sa 387,000 katao ang inilikas dahil sa Bagyong Tino. Sa ulat naman ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na sa mahigit 32,000 na pamilya o mahigit 102,000 na individual mula sa 33 lokal na pamalaan ang naapektuhan ng bagyo. 6 na bayan at lungsod sa Cebu ang nakaranas ng pagbaha, kabilang ang Liloan, Mandawi City, Talisay, Consolacion, Danao at Compostela. 774 Balita Ngayon. Kinumpirma ng Philippine Air Force na isa sa kanilang Super UV helicopters ang bumagsak sa paligid ng bayan ng Loreto, Agusan del Sur habang patungo sa Tactical Operations Group 10 sa Butuan City. Ayon sa ulat, nakatakdang magsagawa ng Humanitarian Assistance and Disaster Response Mission ang naturang aircraft bilang bahagi ng relief operations para sa mga lugar na apektado ng Bagyong Tino. Sa ngayon, patuloy pa ang rescue at recovery operations sa pinangyarihan ng insidente at nakikipagtulungan ang Eastern Mindanao Command o EastMINCOM sa mga lokal na emergency response teams upang hanapin ang mga sakay ng aircraft. 774 Balita Ngayon.
Pansamantalang inilikas sa mga residenteng nakatira sa mga tent cities sa Cebu dahil sa bagyong Tino. Ayon kay Office of Civil Defense sa OCD spokesperson Junie Castillo, kinailangang kalasin ang mga tent at ilipat sa mas matitibay na evacuation center ang mga naninirahan doon upang maiwasan ang panganib. Matatanda ang itinayo ang tent city matapos ng pagtama ng magnitude 6.9 na lindol noong Setyembre. Bagamat na ilan ang nailipat sa mga modular shelter units, marami pa rin ang pansamantalang nakatira sa mga tent. Hindi pa matiyak ng OCD kung ilan ang kabuang bilang ng mga apektadong residente, pero tiniyak nitong lahat ay nailikas na sa ligtas na lugar o pansamantalang nakikituloy sa mga kamag-anak. Samantala, pondo sa kalamidad hindi kukulangin ayon sa OCD. Narito po ang report ni Chanel Salazar. Tiniyak ng Office of Civil Defense na sapat pa rin ang pondo ng gobyerno para sa pagtugon sa mga kalamidad hanggang sa katapusan ng taon. Sa Malacanang press briefing, sinabi ni OCD spokesperson Junie Castillo na bago pa man tumama ang sunod-sunod na lindol at bagyo gaya ng bagyong Tino, ay na-replenish na ang Quick Response Fund sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dahil dito, hindi anya nila nakikitang kukulangin ang pondo at kung sakali mang malaki ang bawas ay may mga mekanismo ang Pangulo para agad madagdagan ng budget. As far as the QRF is concerned, even noong nangyari yung mga magkakasunod na lindol at saka yung bagyo, nagpalabas na po ng kautusan ng ating mahal na Pangulo na magdagdag na po, mag-replenish na dun sa ating QRF. So as of now, as we speak, hindi natin nakikitang kukulangin ito. At meron naman pong mga mekanismo, if in case mas mabawasan pa ito, that our government and then the President will be able to replenish that. Kamakailan inaprubahan ng Department of Budget and Management ang mahigit 700 million pesos na karagdagang pondo para sa disaster response upang matiyak ang tuloy-tuloy na ayuda at operasyon ng mga ahensya sa gitna ng kalamidad. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Samantala, isa pang balita mula sa labas ng himpilan, Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzales at 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan nagkasanang relief operations para sa mga biktima ng bagyong Tino. Grace Mariano sa detalye. Magkatuwang na nagkasanang relief operation sina Eastern Samar Representative Christopher Shin Gonzales at 4-piece party list Representative Marcelino Nonoy Libanan para ito sa mga pamilyang sinalanta ng bagyong Tino sa Eastern Samar, partikular sa mga isla ng Homonhon at Suluan, kung saan 30% ng mga residente ay nawasak ang tahanan habang ang 70% naman ay napinsala din ang mga bahay. Ayon kay Gonzales, 20,000 food packs naman ang nakatakdang ipamigay ng Department of Social Welfare and Development sa mga biktima ng kalamidad. Nakikipag-ugnayan na rin sina Gonzales at Libanan sa mga provincial at municipal governments, gayon din sa mga kaukulang ahensya para sa paghahatid ng pagkain, inuming tubig at mga hygiene kits. Ayon kay Gonzales, sa mga susunod na araw ay tutulungan din nilang makapagtayo ng pansamantalang tirahan o makapag-ayos ng nasirang bahay ang mga apektadong residente. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Samantala, sa iba pang balita, ipinag-utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang maagang pagpapalabas ng year-end bonus at 5 peso cash gift para sa mga empleyado ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mahigit 63 billion pesos ang inilaan ng pamahalaan para sa year-end bonus sa mga civilian government workers at uniformed personnel. Samantala, 9 billion pesos naman ang nakalaan para sa cash gift na tatanggapin ng 1.85 milyong kawani ng gobyerno sa buong bansa. Layunin na maagang pagbibigay ng benepisyo na maibsan ang gastusin ng mga empleyado ngayong holiday season at mapalakas ang consumer spending bago matapos ang taon. Samantala, AFP, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na huwag basta umasa sa mga kaalyadong bansa sakaling sumiklab ang gera. Angel Garcia sa report. Ibinunyag ni Armed Forces of the Philippines sa Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sandatahang lakas ng Pilipinas na huwag basta na lamang umasa sa mga kaalyadong bansa sakaling sumiklab ang gyera. Sinabi dito ni Browner sa pagbubukas ng joint exercise at Dagit Pa 2025 o Dagat, Langit at Lupa kung saan mahigit sa 2,000
ng mga sundalo, pulis at Philippine Coast Guard personnel ang lumahok. Ayon kay Browner, target ang AFP na kayaning ipagtanggol ang bansa ng mag-isa sa loob ng 20 hanggang 30 araw kung magkakaroon man ng armadong sigalot. Bagamat aminadong kulang pa sa makabagong kagamitan ng puwersa, dito naman papasok ang ayuda ng mga kaalyadong bansa tulad ng Estados Unidos sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Iginit pa ni Browner na habang nagpapatuloy ang AFP Modernization Program, mahalagang tuloy-tuloy ang ganito mga military exercises para mas mapalakas ang puwersa ng bansa. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inirekomenda ng Independent Commission for Infrastructure o ICI sa Office of the Ombudsman na imbestigahan si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan at ang mga undersecretaries na sina Roberto Bernardo at Maria Catalina Cabral dahil sa posibleng paglabag sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials kaugnay sa 72.3 million pesos na ghost project sa Plaridel, Bulacan. Tinukoy ni ICI Chairperson Andres Reyes ang proyekto bilang riverbank protection structure na matatagpuan sa barangay Bagong Silang, Purok 4, Plaridel, Bulacan na una ng kresyon ng Commission on Audit o COA dahil ito ay tinayo sa maling lokasyon at hindi tumutugma sa aprobadong specifications. Inihiyag pa ni Reyes na batay sa findings ng COA, walang aktual na istrukturang itinayo sa lugar na nakasaad sa aprobadong bid plans at sa halip ay nirelocate ito sa ibang site ng walang kaukulang dokumento. Sa kabila nito, binayaran pa rin umano ng DPWH ang buong halaga ng kontrata sa contractor na Top Notch Catalyst Builders Incorporated. Bukod naman sa posibleng ethical violations sa mga dating DPWH officials, inirekomenda rin ng ICI sa Ombudsman na suriin kung may posibleng kasong kriminal na maaaring maisampa sa ilang engineer sa tauhan ng DPWH, kabilang na sina Engineer Henry Alcantara, Engineer Bryce Erickson Hernandez at Yumer Villanueva at iba pa, alinsunod sa mga probisyon ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Revised Penal Code sa Malversation and Falsification, Presidential Decree No. 1759 at Government Procurement Reform Act. Samantala, 2 staff ni dating Congressman Zaldico na dawit sa pagtanggap ng mali-maletang pera para sa kongresista posibleng nasa ibang bansa na. Detalye po ihatid ni Conde Bata. Conde. Posibleng nakalabas na rin ng Pilipinas ang 2 staff ni dating Congressman Zaldico na sina John Paul Estrada at Mark Teksay. Itinuro ng nagpakilalang dating security aide ni Co na si dating Marine Technical Sergeant Orly Regalo Guteza, sina Estrada at Teksay na tumatanggap ng mali-maletang salapi na i-deliver sa bahay ng kanilang amo. Ayon sa nagbabalik na Blue Ribbon Committee Chairman at Senate President Pro Tempore Ping Lacson, noong una ay dapat ihaharap ni Senator Ronald Bato de la Rosa ang dalawa. Subalit nang i-follow up ito ay may impormasyon na nakalabas na ng bansa ang mga ito. Sinabi din sa kanya ni De La Rosa na maaaring kasama ni Co ang dalawa sa Europa, pero sa isang panayam kay Senator Rodante Marcoleta, may impormasyon na si Paul ay nasa Chile na. Sabi ko, natatandaan ko may sinasabi si Senator Bato, why don't we pursue that? No? Kung po pwede niya maipresenta kasabay sa hearing sa Friday. When he checked, sabi ni Senator Bato, ang balita niya, mukhang nag-join up na kay, kay Congressman Zaldico sa Europe. We're still validating, kung yun ang sabi. So madali naman yon. We will check with immigration kung meron talagang departure, assuming na they use their real names. Kung may information si Senator Marcoleta na nasa Chile, tingnan natin. Samantala, handa naman na si Lacson na muling pamunuan ng Blue Ribbon Committee dahil bukas siyang tanggapin muli ang posisyon, oras na mahalal ulit sa plenaryo. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Sa
Samantala, dumistansya ang Malacanang sa plano ng Kamara na imbestigahan ng pagpapatayo ng Dolomite Beach sa Manila Bay na ginawa sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hiwalay na sangay ng gobyerno ang Kamara, kaya malaya itong gawin kung ano ang sa tingin nito ay dapat. Sinabi rin ni Castro na hindi rin hahadlangan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang planong investigasyon ng Kamara dahil lihitimo naman ito at makatutulong sa pagtukoy kung nagkaroon ng anomalya. Muli, papaalala natin na may separation of powers. So kung ano po ang magiging trabaho at gagawing mga hakbang ng House of Representatives sa pag-iimbestiga dito sa Dolomite Beach, ay yan po ay kanilang trabaho at hindi po hahadlang sa anumang hakbang ang Pangulo patungkol dyan. At maaari na rin po talagang maging hakbang ito para makita kung talaga ba itong nagkaroon ng anomalya, kung mayroon bang naidulot ito sa nangyayaring pagbaha sa Metro Manila, at kung naka-apekto to sa kalikasan. Inihayag pa ni Castro na ang pagkakasa ng investigasyon sa mga proyekto ng nakaraang administrasyon ay hindi masasabing pamumulitika. Inunahan na rin ni Castro ang mga posibleng mag-aakusa na may kumpas ni Pangulong Marcos ang pag-iimbestiga sa Dolomite Beach. Bago anya mag-akusa, patunayan muna nila na may koneksyon dito si Pangulong Marcos dahil hindi makatwiran na magturo at mag-akusa ng walang basihan. Hindi naman po ibig sabihin na kapag po iniimbestigahan ang mga proyekto ng nakaraang administrasyon, ito'y pamumulitika lamang. Ibig po sabihin kapag pinaiimbestigahan ang nakaraan proyekto na naganap o nagawa ng nakaraang administrasyon, dapat hindi na ito paimbestigahan dahil otherwise it will be considered as politicizing. Bago sila magsalita niyan, patunayan muna nila na ang Pangulo ang behind dito sa Dolomite Beach probe. Kasi kung wala at nag-speculate lang tayo na sasabihin nila na ang Pangulo ang behind dito, hindi naman po yun makatwiran. At unfair naman po yan sa Pangulo. So patunayan muna nila na ang Pangulo. Di Palace Press Officer Claire Castro. Samantala, DMW at pamahalaan lumagda sa kasunduan para sa Seasonal Workers Program ng Korea. Narito ang report ni Gina Mape. Lumagda sa Joint Memorandum ang Department of Migrant Workers at ang pamahalaan para sa implementasyon ng Seasonal Workers Program ng Republic of Korea. Layo ng Joint Memorandum na tiyakin ng maayos, ligtas at legal na pagpapatupad ng Seasonal Workers Program para sa mga Pilipinong manggagawang pansamantalang magtatrabaho sa South Korea. Sa ilalim ng programa, maaaring makapagtrabaho mga Pilipino sa panahon na mataas ang pangangailangan sa sektor ng agrikultura at pangangisda, kahit kibat ang katiyakan sa kanilang karapatan, kapakanan at ligtas na pagbabalik sa bansa. Itinataguyod ng kasunduan ang whole of government approach kung saan magtutulungan ang DMW, DFA, DA, DILG, DOJ at Bureau of Immigration upang maprotektahan ang mga seasonal worker sa lahat ng yugto ng kanilang deployment. Ang paglagda sa Joint Memorandum for the Implementation of the Seasonal Workers Program ng Republic of Korea ay pinangunahan ni Secretary Hans Leo Kakdak, mga kinatawan ng DILG, DA, DOJ, Bureau of Immigration na sinaksihan ang kinatawan ng Embassy of the Republic of Korea in Manila sa pangunguna ni First Secretary Jung Bin Lee at Tarlac Mayor John Paul Balmores. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat sa iyong balita, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 7 minuto, bago mag-alas 7 ng umaga, kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Oranyo. Ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Tiniyak ng Philippine National Police o PNP na sasampahan ng kasong administratibo at kriminal ang 3 pulis na sangkot sa gulong naganap sa isang bar sa Quezon City. Una nang inaresto noong October 31 ang 3 pulis na nakatalaga sa Quezon City Police District o QCPD Mobile Force Battalion matapos umanong may ulat na ng gulo sa bar sa barangay Sikatuna Village. Kinumpiska naman ang kanilang 9mm pistol at police ID at kasalukuyang nakadetene sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal.
Iginit naman ni PNP Acting Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. na bilang tagapagpatupad ng batas ay dapat marunong ding sumunod sa batas sa mga pulis. Inihiyag pa ni Nartates na sisiguraduhin niyang masasampahan ng kaso ang mga pulis at mapapanagot sila sa kanilang naging aksyon. Patuloy ang investigasyon laban sa mga suspect at tiniyak na sasailalim ang mga ito sa due process alinsunod sa mga patakaran ng PNP at ng umiiral na batas. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 58 pesos and 76 centavos. Nasa 67 pesos and 68 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro. Habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 21 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Real ay nasa 15 pesos and 67 centavos. Habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah? Narito na ang mga lumabas na winning combination sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi November 4, 37, 38, 12, 2, 4 at 44, kung saan walang nanalo ng 97,512,472 pesos and 20 centavos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 6, 10, 38, 47, 8 at 44, kung saan walang maswerteng nanalo ng 164,438,966 pesos na jackpot prize. Habang ang bola naman sa Lotto 642 ay ang 10, 1, 32, 4, 18 at 9, kung saan walang nanalo ng 60,959,533 pesos and 20 centavos na premyo. Ako po si Jonah Bakiran na nagsasabing huwag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and Technology. Science and Technology. Para sa ating Science and Technology News, Virology Institute sa Pilipinas, tutugunan ang mga uneradicated disease at local strains ng mga sakit. Detalye ihahatid ni Rose May Miranda. Tututukan ng Virology and Vaccine Institute of the Philippines o VVIP ang paglikha ng mga bakuna para sa mga uneradicated disease at pamamahala sa mga local strain ng mga sakit. Sinabi ni Department of Science and Technology o DOST Secretary Renato Soledum Jr. na layo ng institusyon na bumuo at lumikha ng sariling bakuna ng Pilipinas. Sa kasalukuyan, ang VVIP ay tumutuon sa mga bakuna para sa African swine fever, mga sakit sa halaman para sa mahalagang pananim at mga uneradicated disease tulad ng mga tuberculosis. Bagamat ang Department of Health ang operationally in charge sa pamumuno sa mga pagbabakuna, inihayag ni Solidum na pinondohan na nila at pinaprioridad ang pananaliksik sa isang global team bago pa man maipasa ang batas na lumikha ng VVIP. Ang batas na nagtatatag ng VVIP ay nilagdaan noong 19 ng Setyembre ngayong taon upang pahusayin ang pagtugon ng Pilipinas sa mga darating na pandemya at mga isyu sa kalusugan ng publiko. Sa pamamagitan ng VVIP, naniniwala ang DOST na mapapahusay ang kapasidad ng bansa na mahulaan, matuklasan at matugunan ang mga lumilitaw at muling umuusbong ng mga viral threat. Manatiling may kaalaman sa agham at teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rose May Miranda ng DWWW Shatek 4. Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rose May Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, mga damit ng yumaong si Queen Elizabeth II itatampok sa isang exhibition sa Buckingham Palace sa London. Detalye po ihatid ni Mika Fajardo. Mika. Nakatagdang mag-host ang Buckingham Palace ng isang exhibition sa susunod na taon na nag-highlight sa fashion legacy na iniwan ng yumaong si Queen Elizabeth II sa kanyang 70 taong pagiging reyna ng Britanya. Ayon sa Royal Collection, tampok sa exhibition ng Queen Elizabeth II, Her Life and Style, ang humigit kumulang 200 mga damit na kanyang isinuot sa loob ng kanyang 76 na taon, kung saan kalahati nito ay hindi pa naipakita sa publiko.
Makikita sa exhibition ng mga sketch na ang ilan ay may mga annotation pa ng mga designer at maging ng yumaong reyna. Kabilang din sa exhibit ang isang apple green evening gown na idinisenyo ni Norman Hartnell at isinuot ng reyna para sa isang state banquet sa Washington noong 1957 para sa dating US President na si Dwight Eisenhower. Nariyan din ang damit pangkasal ng reyna at ang kanyang coronation gown na parehong idinisenyo ni Hartnell kasama ang isang bridesmaid dress na isinuot niya noong 1934. Highlight din sa exhibit ang isang clear plastic raincoat na ginawa ng couturier na si Hardy Ames noong 1960s. Magkakaroon din ng mga practical tailored pieces mula sa pribadong wardrobe ng reyna, kabilang ang kanyang riding clothes at mga natatanging scarves. Ako po si Miko Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para naman sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, November 5 taong 1941, isinilang sa Forest Hills, Queens, New York City sa Amerika, si Arthur Ira Garfunkel o simpleng Art Garfunkel, ang isa sa duo ng American folk rock na Simon and Garfunkel kasama si Paul Simon. Si Garfunkel ay isang Jewish-Romanian descent. Ayon sa Across America DVD, ang pagkahilig ni Garfunkel sa pagkanta ay nagsimula noong first grader pa lamang ito, at ilan sa unang awitin na natutunan niya ay ang Unchained Melody at You'll Never Walk Alone. Ang pagkakabuo ng duo na Simon and Garfunkel ay nagsimula ng unang magkakilala ang dalawa sa isang elementary school play ng production ng Alice in Wonderland. Nagsimulang gumawa ng musika sina Simon at Garfunkel noong 1950s, ngunit inilabas lamang ang kanilang unang album noong October 1964 na may titulong Wednesday Morning 3 a.m. sa ilalim ng Columbia Records. Ilan sa mga pinasikat na awiti ng Simon and Garfunkel ay ang The Sound of Silence, Mrs. Robinson, Scarborough Fair, The Boxer at Bridge Over Troubled Water. Balitang kakaiba! Sa atin namang balitang kakaiba, isang inuming tubig sa Japan makakatulong umano sa pag-eliminate ng mga taba sa tiyan. Alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba kay Doc Justin. Magandang umaga! Yes, good morning mga kanyosek. Narito na ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Inilusad kamakailan ng isang kumpanya sa Japan na Suntory ang isang functional drinking water na may kakayahan umano na bawasan ang abdominal fat. Ang special water ng Suntory ay maaaring tulad sa isang regular na mineral water, pero ito ay opisyal lang na classify bilang functional food o mga food product na maaari nang ma-advertise ng health benefits. Ang target consumer ng special water ang mga office worker na mayroong irregular lifestyle at nahirapan sa pagpapapayat. Nako, itong magandang regalo ko ngayon kay Albert, birthday niya, ano? Kaya, kaya umano nitong mabawasan ang mga taba sa tiyan, lalo na ang tinatawag na visceral fat, dahil mayroon itong HMPA na isang small molecule metabolite na may kakayahang makapag-eliminate ng abdominal fat. Patay sa official clinical trial data, ang patuloy na HMPA intake ay makatutulong sa pagsasayos ng abdominal fat distribution para sa mga taong may mataas na body mass index o BMI. Ang special water na gaya na rin ng ordinaryong tubig na transparent, sugar-free at caffeine-free ay nagkakahalaga ng 150 yen o 57 pesos. Ayan, no? Maganda ito, pero wala pa rin tatalo, no, sa pagpapapayat na natural at idinadaan sa ehersisyo. No? Yan ito ang pinaka-safe, healthy na paraan ng pagpapapayat kasabay ng diet at siyempre ng tamang disiplina at tamang tulog kasi kakatulong yan, no, sa ating pagpapapayat. Okay, yan ang ating balitang kakaiba ngayong araw na ito. Ako si Doc Justin.
just out ako. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, sa ating balitang kakaiba. Yes. Partner Darlene, yung kanina yung sa balita natin kaugnay sa year-end bonus. Congratulations sa mga empleyado ng gobyerno. Makakatagap kayo ng 5,000 pesos cash gift. Yun. Ayan. Kung dito nagkakamali this month niyo, pero wala pang exact date kung kailan to ipapalabas, sabi ni Yusek Castro. Congrats. So, congratulations sa mga government employee. Correct. So ito, Kenny, bago tayo magtapos sa ating balitaan, bigay ko muna yung ating question of the day. Ang ating pong pag-uusapan ngayong araw po ng Miyerkules. Dapat na bang ikaalarma ang matinding pagbaha sa bansa? Ulitin ko po ang ating katanungan. Dapat na bang ikaalarma ang matinding pagbaha sa bansa? Ayan, para po sa mga gusto nang magbigay ng kanilang opinion, ipadala po yan sa ating text line 0929-321-8738 o kaya ay mag-comment po sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, November 5, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. Ako naman po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 50 days bago ang araw ng Pasko. Ang ating po oras, 7:05 ng umaga.